So isang magandang araw po sa inyong lahat dyan mga kametal. I hope nasa mabuting kalagayan pa rin kayo dyan. Andito na naman muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kaalaman, dagdag idea. Ito ay kung paano mag-add ng ating fraction. Marahil lagi na ninyo itong naririnig at dito ay ituturo ko din sa inyo itong fraction kung paano i-add dahil lagi namang involved yung ating math dito sa ating trabaho sa fabrication. So naisipan kong ituro din sa inyo itong ating fraction at isa na rin sa dahilan kung bakit itinuro ko itong fraction na ito dahil na rin sa request ito ng aking anak na nag-aaral pa lang sa grade 5. Kaya ito din yung purpose ko sa pagtuturo nitong fraction. So guys, bago tayo magsimula at kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-share nyo na rin itong ating video para makatulong at huwag kalimutan i-click yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. Let's go guys! Start na tayo. So ano nga ba yung ating fraction? Yung ating fraction, ito yung ating terms na ginagamit sa pagdetermine ng isang bagay. For example, meron po tayong isang buong square. Yan. Isang buong square. Or meron tayong isang buong lupa na kwadrado. At meron kayong apat na magkakapatid. At hinati-hati na ninyo sa apat itong inyong lupa. Yan. Itong buong square na ito ay hinati ninyo sa apat. So, sa bawat portion ng inyong lupa sa apat kayong magkakapatid ay tigwa 1/4 kayo. Yan. So, yan yung ating fraction. So, 1/4. So, ito yung ang ating 1, ito yung ating numerator. Yan. At ito naman ang ating 4, ito yung ating denominator. So yan yung ating fraction. Okay? Sa ating fraction guys ay meron tayong 6 types of fraction. So meron tayong tinatawag na proper fraction. Tignan nyo lang ito guys lalong-lalo na sa mga nag-aaral pa lang dito sa fraction. So take note nyo lang. So number 2, meron tayong improper fraction. Improper fraction. Number 3, meron tayong mixed fraction. So number 4, mayroon tayong like fraction. Number 5, mayroon tayong unlike. At number 6, yung ating equivalent. Yan. Ito yung ating 6 na type sa ating fraction. So itong ating 1, 2, 3, proper, improper at saka yung ating mixed fraction, ito yung ating single fraction. Ayan. Halimbawa, ito yung ating proper fraction. Ito yung ating 1/4. Yan. Yan yung ating proper fraction. Mas maliit yung ating numerator, mas malaki yung ating denominator. So yan yung ating proper fraction. Yung ating improper fraction naman 4, 2. So yan yung ating improper. Mas malaki yung ating numerator kaysa denominator. Kasi dito sa ating 4/2 ay makakabuo pa tayo ng dalawang whole number dito. So kaya tinatawag siya na improper fraction. So 4 divided by 2
Yung answer niya yan is 2. Okay? Sa ating mixed fraction naman ay mayroong isang whole number. Kunyari yan, isang ating whole number, bumili tayo ng 1.5 kilong bigas. Yan yung ating mixed number. Merong whole number at merong fraction dito. Yan yung ating mixed number. Yung ating like fraction naman, ito yung ating meron tayong i-compare na another fraction. Example sa ating like fraction, ito yung ating 1/8. Dahil tuturo natin dito yung addition sa ating fraction plus 7/8. Yan, magkapareho yung kanilang denominator. So mas madali itong ating isosolve itong like fraction. So yan yung ating example sa like fraction. So dito naman sa unlike fraction, yan, kunyari 1/8 plus 4/16, hindi magkaparehas yung kanilang denominator. Kailangan natin iparehas yung kanilang denominator para madali natin yan ma-solve. So yan yung ating example sa ating unlike fraction. So dito naman sa ating equivalent fraction, kunyari meron tayong 1/8. Yan, ang equivalent sa ating 1/8 is 2/16. Yan, 2/16 yung equivalent sa ating 1/8. Kasi pagka i-simplify natin ito sa lowest term, ay magiging 1/8 din yan. Okay? So mamaya i-explain ko sa inyo kung paano naging 1/8 iyang 2/16. So ito yung types ng ating fraction. Okay? So magsimula tayo sa ating pag-a-add ng ating fraction. So una, halimbawa meron tayong 1/4 plus 2/4. So like fraction nyo itong ating sinusolve. So madali nating isosolve itong ating fraction. So para ma-solve natin yan, 1 plus 2 is 3. Basta magkapareha yung ating number sa denominator, ay isulat din natin yung ating parehas na number dito. So yung answer nito is 3/4. Okay, so another example. Let's say 5/8 plus 2/8. So equals, so like fraction pa rin, parehas yung kanilang denominator. So 5 plus 2 is 7 over, magkaparehas yung kanilang denominator, so parehas pa rin yung ilalagay ninyong denominator. So ito yung ating answer, 7/8. So madali lang yung ating like fraction. So example ulit, another example. So 2/16 plus 6/16. So equals 8/16. So yan. So sa palagay nyo mga kametal, ay ito na ba yung ating final answer? So tama po, hindi pa po ito ang final answer natin. Kasi pwede pa natin itong i-simplify sa lowest term. So paano natin i-simplify yan sa lowest term? So hahanap tayo ng greatest common factor o yung ating GCF na pwede nating ma-divide sa dalawang numbers na ito, yung ating numerator at yung ating denominator. So ano yung pwede nating ma-divide dito sa dalawang numbers na ito? So hanapin naman natin yung ating GCF sa ating 8. So ang GCF sa ating 8 is 1, pwede rin sa 2, sa 3 hindi, kasi yung GCF yung wala siyang remainder, so kailangan buo siya. So
Sa 8, pwede natin ma-divide sa 2. So 4 yung answer. Sa 3, hindi siya pwede. Sa 5, hindi rin. Sa 6, hindi rin. So sa 8. So ito lang yung kanyang pwedeng ma-fraction dito. So ang GCF niya dito is 8. So dito naman sa ating 16, pwede yan sa 1, sa 2, yan, sa 3, hindi pwede, 4. So pwede siya sa 4. So 16 divided by 4 is 4. So pwede siya sa 8. Yan. So 8, 16. So ang greatest common factor nito is 8. Yan. So dito sa 8 pwede rin sa 4, pero meron pang mas malaki sa 4. Ito yung ating 8. So pwede natin siyang i-divide dito sa dalawang numbers na ito. Yan. So para makuha natin yung kanyang lowest term. So 8, pwede natin i-divide sa 8. So 8 divided by 8, so equals 1. So dito naman 16 divided by 8, so 2. So ito na yung ating final answer sa like fraction na ito. So kailangan lang nating kuhanin yung GCF para ma-simplified natin sa lowest term. Okay? So dito tayo sa ating next fraction. So halimbawa 1/8 plus 3/16. So unlike fraction na itong ating isosolve, kasi hindi magkaparehas yung kanilang denominator. So paano natin ito isosolve, itong ating unlike fraction? So kailangan nating gawing magkaparehas yung kanilang denominator. So kung 16 ito, so pwede natin itong i-times 2. Yan, para magkaparehas sila ng denominator. Hanap tayo ng pwedeng i-factor para maging parehas sila dito sa denominator. So pwede din ninyong i-multiply ang dalaw na yan, pero meron pa tayong another ways na pwede silang magkapareha. So pwede natin siyang i-times 2. So kung i-times 2 natin yung 2 times 8, so parehas na kanilang denominator. So kung mag-times kayo dito, kung mag-multiply kayo ng 2 dito sa ating denominator, dito sa 1/8, so mag-times 2 din kayo dito sa ating numerator. Okay? So i-add natin yan. So 2 times 1 is 2. 2 times 8 is 16. So plus remain 316 lang yan. So nagpaiwang 316 itong ating susunod na fraction. So 316. Yan. So pwede na nating i-add yan. So 5, 2 plus 3 is 5. So 16, 16. Yan, 16. So yung ating answer is 516. Ito na yung ating final answer. Wala na tayong pwedeng i-simplify dyan. So okay. So next example. So 1/8 plus 3/4. So paano natin isosolve yung ating 1/8 plus 3/4? So hindi magkaparehas yung kanilang denominator. So unlike fraction. So hanap tayo ng pwedeng i-factor na magkaparehas yung kanilang denominator. So dito sa ating 4, pwede natin itong i-times 2 para magkaparehas sila 8. So dito naman sa ibabaw, times 2 din. Ayan. So pwede na natin yan i-add. So itong 1/8 ay nagpaiwang 1/8 plus 3 times 2 is 6. 4 times 2 is 8. So parehas na yung kanilang denominator. So equals 7, 8. Okay? This is a final answer.
Okay, another example. So 59 plus 38. So unlike fraction, so hanap tayo ng pwede nating i-fraction na magkaparehas yung kanilang denominator. Para magkaparehas yung kanilang denominator, ay pwede nating i-multiply ang dalawa na yan. So itong 9, multiply natin yan sa 8. At ito namang 8, ay i-multiply din natin yan sa 9. So sa paraan na ito ay dalawa yung ating i-multiply. Dito din sa ating numerator, multiply din natin yan sa 8. Dito, multiply din natin sa 9. Para magkaparehas yung kanilang denominator. Okay, so i-add natin. So 8 times 5 is 40. 8 times 9 is 72. Plus 3 times 9 is 27. 8 times 9 is 72. Yan, pareha na yung kanilang denominator. So i-add natin yan. 40 plus 27 is 67. Ang 72 is magpaiwang 72. So meron pa ba tayong pwedeng i-simplify dito sa ating answer? So wala na. So ito na yung ating final answer, 67.72. Okay? So dito tayo sa ating next fraction. So halimbawa 138. So meron tayong mixed fraction na ito ating gagamitin. So i-plus natin sa 3/4. Ayan. Paano natin i-add yan? Yung ating mixed fraction dito sa ating fraction dito sa 3/4. Para ma-solve natin at magiging parehas yung kanilang denominator. So itong 138 ay gagawin muna nating improper fraction. So paano natin gagawing improper fraction itong ating 138? So ganito lang. So itong 8 i-multiply mo sa 1. 1 times 8. Yan. 1 times 8 is 8. Dito naman is plus. Yan, times 1 times 8 is 8 plus 3 is 11. So 11, itong ating 8, parehas lang yung ating denominator 8. So dito sa ating 3/4 ay wala na tayong uulitin dyan. So magpaiwang 3/4. Yan. So ngayon ganito na yung kanyang plastada. Hindi pa rin magkapareho yung kanilang denominator. Para magkaparehas sila, itong 4 pwede nating i-times 2 yan para parehas sila 8. So dito sa taas times 2 din. Okay, so i-solve natin. So 11/8, magpaiwang 11/8 yan, plus 3 times 2 is 6, 4 times 2 is 8. So magkaparehas na yung kanilang denominator. So equals 17/8. Yan. So final answer na ba ito? So hindi pa ito final answer kasi improper fraction ito. Mas malaki yung kanyang numerator dito kaysa denominator. So pwede nating simplified ito sa lowest term dahil itong 17 ay makakabuo pa siya ng ilang 8 dito sa ating numerator. So anong gagawin natin dyan para ma-simplify natin yan sa tamang answer? Itong 17 na numerator, i-divide natin yan sa 8. So halimbawa 17, so divide 8 to 16.
17 minus 16 is 1. So, mayroon siyang remainder na 1. Okay? So, itong ating 2, ito yung ating whole number. Ito yung ating whole number. At ito naman yung ating 1, ito yung ating remainder. Ilagay natin sa numerator. At ito naman ating 8 ay nagpaiwang 8. Okay? So, magiging ito na yung ating final answer. So, ito ating 2, ito yung ating whole number. Ito natin ilagay. So, yung ating remainder 1, ito yung gagawin nating numerator. At ito namang 8, ito yung ating denominator. Okay? So, next example tayo. So, 9, 10 plus 110 equals, so anong pwede nating gawin dito para ma-solve natin? Sa fraction na ito ay magkaparehas yung kanilang denominator. Madali na lang natin itong isosolve. So, itong 9, lagay natin dyan, yung ating 9. So, i-plus lang natin itong 9 plus 1. So, 10. At yung ating numerator na parehas niya, ating denominator ay magkaparehas. So, ilagay din natin yan, 10. Yan. So, yung answer is 9, 10 over 10. So, pwede pa natin yan i-simplify sa kanyang final answer. So, hindi pa ito yung kanyang final answer. Kasi itong 10 ay pwede pa nating ma-divide dito sa 10 at makabuo pa siya ng isang whole, 1 whole. So 10 divided by 10 is 1. So i-plus natin dito sa 9 ay magiging 10 yung ating answer. Okay? So ganyan lang. So another example. So, dito tayo sa ating last example. So, 7, 3, 5 plus 1, 1, 4. Okay? 3, 5 yan. So, plus 1, 1, 4. So, equals. So, ngayon hindi magkaparehas yung kanilang denominator. So, ang gagawin natin dyan, gagawin natin silang improper fraction. Itong dalawa na ito. So, i-times natin yung dalawa na yan. At i-plus naman dito natin sa taas. Yan. So, 7 times 5 is 35 plus 3 is 38. So, yung ating denominator is same, is 5. Dito naman, 4 times 1 is 4 plus 1 is 5. Yan. Same denominator is 4. So, hindi pa rin magkaparehas yung kanilang denominator. So, anong gagawin natin dyan? Itong 5 at saka 4, pwede nating i-multiply yan. So, dito, times 4 natin. At dito naman, i-times 4 din natin. Yan. So, dito, i-times 5 natin para magkaparehas yung kanilang denominator na 20. So, mangyayari niyan, 4 times 5 is 20. Dito naman is 20. Yan. So, itong ating numerator, 4 times 38, 152. So, dito naman, 4 times 5 is 20. 5 times 5 is 25. So, magkaparehas na yung kanilang denominator. So, i-plus natin yan. 152 plus 25 is 177 over 20. So, magkaparehas yung kanilang denominator. So, improper fraction yan. Kasi mas malaki yung numerator kaysa denominator. So, i-simplify natin yan sa kanyang final answer.
So, i-divide natin yung 177 divided by 20. So, 20 divided by 177. 8. 8 times 20 is 160. So, 7, 1. So, remainder, 17. So, yung ating whole number is 8. Yung ating 17, ito yung ating numerator, 17. Ito namang ating 20, ito yung ating gawing denominator. Okay, so ito na yung ating final answer. So, ganyan lang mga kametal yung ating pag-add ng ating fraction. I hope nakatulong sa inyo ang video na ito, lalong-lalo na dito sa aking anak na nagre-request nito. Panoorin mo lang ang video na ito para matutunan mo kung paano mag-add ng ating fraction. Bago tayo magtatapos mga kametal, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-share nyo na rin, at huwag kalimutan i-click yung ating notification bell para updated kayo sa ating susunod pang mga videos. So, yun lang mga kametal, at maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. God bless. So, bye-bye.